Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for bringing us here together again. Papasalamat po kami sa salita nyo that always leads us into truth. As we begin this study, O Lord, we ask your Holy Spirit to guide us, to open our minds, humble our hearts, and give us wisdom and discernment. Help us to know the true gospel, O Lord, to test every teaching by your word, and to hold firmly to what is true. Teach us to love people, but never compromise the truth of Christ. We commit this time of Bible study to you in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. May all be seated. Echo man? Ba mo echo? Or okay na ba? Madungog? Okay. Mas igani ula siguro mic. Klaro man ko. Ayun. Ayan, okay na. Uy, okay na lang na. Ay noon kay para makasandig. Okay. Sige. Aton Bible study na is a continuation or bali part 2 or in French, part 2. Part 2. French. Okay, part 2 ha aton Bible study from last Sunday. Parehas lagi hapon ni title. Amoy niya. Alam mo ba talaga ang pinapaniwalaan mo? Okay? Rikapanay kita aton lesson last week. Last week, our Bible study on discerning the faith reminded us that while evangelical groups may differ in traditions, worship, styles, and practices, we are united in the essentials of the faith. That is, Jesus is God, He alone is our Savior, and that salvation is by grace through faith in Him alone. Ayan, very clear yan sa Bible. Iba-iba man ang paraan ng pagsamba naton, kultura ng mga evangelical churches, like us, we prefer mostly Christian contemporary music or songs kaysa traditional hymnals when it comes to music. Pero iisa pa rin ang ating pundasyon. Ang finished work ni Kristo at ang authority ng Scripture alone sa matters of faith and life. Dinhi ato nadulag, ada mga evangelical groups like the Baptists, kita ng denominational Assemblies of God, Foursquare, many Pentecostal churches, UCCP, the Methodists, the Philippine Lutheran Church, and the Mennonites. Okay? I put a note here, stop here. Kay gidungagan ko untay ni para aton mga guests. Because I have to explain why we're studying this. And now, wala man hira madayon. Mo skip na lang ako several pages. Anaya? Ano to? Okay. So, amo adto. Pero before kita mag-engage hanan evangelical group, we already studied the evangelical groups, minor differences naton, tapuson laanay naton ini. Kay inihira, like I said before, rapidly expanding inihira all over the world. Malakas ito yan na sa Latin America, o sa Africa, Nigeria, Ethiopia, at iba pang places. Pero mas malakas pa rin talaga ito hira sa Amerika. Sometimes you would call them televangelists. Okay? Kaya they preach sa TV, online, radio, but always with the message na if you give, more will be given, 1,000 more will be harvested. Okay? I need to. They preach what is now called prosperity gospel or word of faith movement. Itira mga tudlo, amo ini. God always wants you to be rich. Wow. Poverty equals lack of faith. Pobre ka, kay waray ko no ikaw faith. They speak wealth into existence. They name it and claim it. Amo to nila slogan. Why does this appeal to people? Kay people struggle financially, hikahos. Promises of blessing sound good. Diba? But amo ba'y tuntot doon ni Jesus? No.
Jesus taught us, take up your cross, suffering is normal, and be content with what you have. Yung mga apostles gani, di rin man ito hirariko. Okay? Pero inihira ng mga pastor ang prosperity gospel, kita at iraward. Okay? Can you see it clearly? Diri itong $300 or $75. That's in millions. Okay? Recognize those faces. Tag 300 million, 70 million, so on and so forth. Ang pinakabarato ay Peter Pupov. 10 million, pero still, man, that's a lot of money. At ira produkto, because once in a while they call Jesus now as a product. He Jesus Christ. Ang karadlok ini ng mga grupo, it shifts focus from Christ to money. It turns God into a vending machine. You know, it blames suffering believers kay, there you go again, lack of faith, kuno. I'll be mentioning the word kuno a lot of times din kay puro kuno ini mga susunod na mga itututdo ko. Nagiging delikado na ini ng mga tutdo kung ang leader di rin na pwede questionon untouchables na hira. Ang mga membro gindigipit nila maghatagin sobra-sobra. Diri ka pwedeng magpakiana. Ayaw nala pag-question. Basta paghatag nala. So gadla. Kaya after all, iton imo ginhatag kuno, mabalik iton ha imo 100-fold. In the expression of Uji. Is he watching right now? Pero damo ang natuoy ni na grupo. Nabubulagan hira mga promises ng mga pastor na ito. Ang kawawa, yung mapapaniwala ka na if you give 1,000 to the church, you know, babalik yan sa'yo many times pa. Ang balik. Yung kawawa, lalo na sa Amerika, yung mga senior citizens na naghahatag out of their pension. Gosh, and then finding out later na warahira nakakarawat ng blessing, ikaw pa ang papasulo ng mga grupo na ito. Kesyo, you do not have enough faith. Kaya huwag kita pabudol sa mga grupong ito. So far, diniha ato na dulag, wala man ako alam na church na sugad. Do you guys know of any? Wala man ako nakuan na engage sa ganitong preaching ministry. Okay, so that's about the general idea on prosperity gospel and the word of faith movement. Now we move on and look at these groups. Okay, diri na ini evangelicals. Ang tawag hira haiba kulto. Pero I will not call them that. I would call them like this: groups outside evangelical Christianity. Okay? Again, we do not judge people's hearts. We evaluate teachings by Scripture. Pero itatong Bible study ini, it's not about attacking churches. It's about helping new believers. Kay mostly new believers din yan to understand the gospel na klaro. Para diri ka mo nalilito. Okay? Or nahahadlok when different teachings come to your place or to you. Kung may daniyo pamilya na aanhiha grupo na ito, respect them. Okay? Respetaran tahira as people, pero i-check natin ang mga tutdo nila gamit ang Bible. This is especially important here in Dulag. Now let's be honest and realistic about this. People talk, relatives invite relatives, diba? Masaring hira, try mo lang, you know. Wala na mawawala eh. Diba? Pero tutdo ni Apostle Paul sa ring niya Galatians 5:9, bisan guti ay la nga sayop nakakaapekto na ini habugos like yeast na nagpapaalsa ng buong dough.
We're not asking for trouble dito. Hindi kita naghihimuhin gulo. Ginpi-prevent natin ang future confusion o kalituhan. Come on in, guys. Damo nga simbahan, nagtututlo na hirahini if after the damage has been done already. I thought of it, I think we should teach this. Kay labi na ng mga bagong believers at atong karamihan dito. Kaya dito, need natin pag-aralan. Kay mas maupay na ginatutdo na natin ginatutdo, ilunggo. Ano ba yung naisulat ko? Habang bago pa ang mga bagong believers, ang mga new believers, before magugat ang kalituhan, before fear pumalit sa assurance. Because that's what happens. Tatakutin ka nila. If you don't have this, dili ka salbar, wala kang kaluwasan. So I'm here not to teach you how to argue, to debate, or proving that we are better than others. We're not. Okay? This teaching comes from a place of love and responsibility. Many of us here are new Christians. Okay? We are still learning who Jesus really is, what the gospel truly means, and what it means to follow Him in a daily life dito mismo sa dulag. And because we are new, we can easily become confused pag sinubuan ka ng ibang teachings. And that will happen. Remember, siring ni Paul, it's not if, when. Okay? Pupunta yan at pupunta. Madadalaw kayo minsan. Madudungog mo yun ng mga sweet talks nila. Pareho lang naman lahat. Sa amin lang ang kaligtasan. May kulang ka pa. Kailangan mo pang gawin ito para siguradong ligtas ka. Those lines. Diba? The Bible tells us that these things will happen. The Apostle Paul warned the church not to scare them, but to protect them. Siring Acts 20:28. Be on guard. Shorten ko na lang. Be on guard for yourself and for all the flock. Actually, let's read it together. Kaya ingatan nyo ang sarili nyo at ingatan nyo din ang lahat ng members ng grupo na binigay sa inyo ng Holy Spirit para alagaan. Alagaan nyo mabuti ang church ng Diyos na binili niya kapalit ng buhay ng sarili niyang anak. During Apostle Paul, we are preventing future confusion, not creating conflict. So this afternoon, our goal is not to judge people, but to test teachings. Again, we respect people, we love people, but we test every message against Scripture because truth matters. This study is not asking you to disrespect other people who belong to this group. It is asking you to know what you believe and why. And we believe that, first of all, Jesus is enough, grace is sufficient, the gospel is clear. And when the gospel is clear, we are no longer afraid, confused, or easily swayed. So let us approach this study with humility, not pride, open Bibles, not closed minds, love for people, and loyalty to truth. We must establish these important principles. We are not judging people's hearts. Only God sees the heart, okay? We are evaluating teachings. People can be sincere. People can be kind. People can be religious. You yet still believe doctrines that are false. Warang magsiring nga Apostle Paul, reject people. Siring nga Apostle Paul, reject another gospel. Very clear. This study focuses on system of beliefs, not personal attacks. Okay. Now we begin. Pag-aralan natin itong we'll start with the founders, era history, teachings, practices, and we will do a biblical evaluation of their teachings.
I pray to God na He will guide us, protect us, and ground us firmly in the gospel of Jesus Christ. So let's start with this group. Alam niyo yan. Okay? The Mormons, or Mormonism, or the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in short, LDS. Founder nila, Joseph Smith. Can you read that? Born in Hyan on 1805 sa Vermont, USA. Si ring ni Joseph Smith, noong 1820 daw, bata pa siya noon, nagpakita raw sa kanya ang Diyos Ama at si Jesus in a vision. Sinabi raw sa kanya na lahat ng existing na simbahan ay mali. Okay? Amo gihapit mga tutduhan iba mga grupo. We will get into that. At siya raw ang pinili. Amo gihapit tutduhan iba. At siya raw ang pinili para ibalik ang tunay na church. By the way, ang akong gingrupo la din itong mga churches na adi din adulag. May da pagod gihap. Pastor Kim dito Davao, di ba? May da iba na grupo, pero din hila kita ma-concentrate na dulag paano ng mga churches. At siya raw ang pinili para ibalik ang tunay na church, claimed by Joseph Smith. May similarity ko din na grupo, na iba grupo, particularly Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Pagkalipas na lang taon, sinabi rin niya na may isang anghel na nagpakita sa kanya. Ang pangalan ay si Moroni. Okay? I didn't even see that. Wala ako nakita sa Bible na mayroong Moroni. There's Michael, Raphael, Gabriel, yeah. See? OG. Sinabi raw ng anghel na may mga gintong plato na nakabaon sa isang burol. According kan Joseph Smith, at isinalin ang nakasulat doon. Ang translation, when he translated it, it became the Book of Mormon. Alright? Noong 1830, opisyal na naitatag ang kanilang simbahan. Pagkatapos mamatay ni Joseph Smith noong 1844, ang pumalit, Brigham Young. There's a big university up there sa Utah. Okay? Siya ang nanguna sa paglipat ng grupo. They moved toward west. Amon ato na Hira, Utah, USA. Kung saan lalong lumaki yung church nila at kumalat ang Mormon Church. Sa Mormonism, hindi lang Bible ang tinatanggap nila. According to them, inspired din daw. Oh, by the way, they use KJV, King James Version only, the Bible. According to them, inspired din daw ang Bible, the Book of Mormon, Doctrine and Covenants, Pearl of Great Price. So they're using 4 Bibles, 4 writings. Aside from the Bible, 3 writings. Nga tanan daw initikan ha Diyos. Dinhi pala, malinaw na may malaking diferensya. Sa historic Christianity, malinaw itbarog na ang Bible alone ang Scripture. Wala nang dagdag, wala nang kulang. Pero sa Mormonism, gintutut do nira na diri daw kompleto ang Bible, may mga bahagi raw na corrupted, kaya need daw kuno ng extra books. At pag sinabi mong kulang o sira ang Bible, hindi na yan simpleng ibang opinion lang. Ibang relihiyon na ito. Itira view of God, ang Mormonism, ganito ang tinuturo nila tungkol sa Diyos. Siringira ang Diyos Ama ay dating tao lang. Okay? Unti-unti raw itong nag-progress and became God. O dirila ito, gintututdog hapnira na ang mga tao ay pwedeng maging Diyos one day. So God initira niya, as man is, God once was. As God is, man may become. Sa madaling salita,
tao dati ang Diyos. At ang tao pwedeng maging Diyos. Pero sa Christianity, malinaw ang turo ng Bible. Ang Diyos ay Diyos na magpakailanman. Hindi siya naging Diyos. Diyos lang. Diyos na siya simula pa noon. Sa Isaiah 43:10, siring ni God, bago pa ako, walang Diyos na nabuo at wala ring susunod pa. Another thing to remember, Mormonism teaches many gods, maraming Diyos daw. Christianity teaches only one, isang Diyos lang. Walang nauna, walang kapalit, walang kasunod. Now we go and check out their Jesus. A Mormonism, amo ni tira tutdo about Jesus Christ. Siring nira, si Jesus ay created being lang. Bagan Jehovah's Witness lang. Okay? Diri hiya eternal God. Spirit brother daw kuno iya ni Lucifer. Imagine that. A spirit brother ni Lucifer. Ibig sabihin, hindi ra si Jesus, Diyos magpakailanman. Pero sa Christianity, malinaw ang turo ng Bible, si Jesus ay Diyos mula pa sa simula. Hindi siya nilikha, hindi siya naging Diyos later. Remember John 1:1? Sa simula noon, nandun na ang salita, at ang salita ay Diyos. I think I've been repeating this verse. Siguro by now, di na kayo malilito. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God. Okay? At importante ito. Diri ini small time lang natutdo about Jesus. Kapag binago mo kung hino si Jesus, iba na Jesus ang tinuturo mo. At kapag ibang Jesus ang tinuturo mo, ibang gospel na rin yan. Salvation or kaluwasan ng Mormonism, namuni. Ang salvation nila, dirila faith. Okay? O pananampalataya. Siring nira, kahinanglan mo in faith, of course, but good works, baptism, temple ordinances, moral living, ang pagsunod sa LDS system. Gintutot doon nila na iba-iba ang level ng heaven. At yung pinakamataas na level na tinatawag nilang exaltation, makukuha lang daw kung masunurin ka sa buong sistema ng LDS Church. Ibig sabihin, hindi sapat ang maniwala kay Jesus according to Mormonism. Kailangan mo ring mag-perform. Pero sa Christianity, malinaw ang tutdo ng Bible, ang salvation ay regalo. Hindi ito pinaghihirapan, hindi ito binibili ng mabuting gawa. Sabi sa Ephesians 2:9, hindi ito galing sa gawa para walang makapagyayabang. Kaya klaro ito. Kapag ang salvation may halong system at performance, ibang gospel na yan. Okay? Now, let's check out their practices. May mga practices nila na waray gintutdo ha Bible, like temple ceremonies. May mga spiritual rituals inira na ginagawa. I can tell you that, pero medyo mahaba. Kaya may mga secret linens itong hira na gitsusulot. Okay? And then at a certain age, may da mga sugad, pero di rin nala, general na kita. Ginbubuhat lang nila iniha, sulod ha ira templo. Di ka pwedeng pumasok, need mo ng approval. Sa Bible, waray ganitong secret rituals para ma-save. Number 2, baptism for the dead. Sinong gumagawa nito rin? Alam natin, di ba? Nagpapabaptismo hira para sa mga patay ng kamag-anak. Ang idea nila, pwedeng maligtas ang patay through the living. Okay? Pero sa Bible, ang salvation ay personal habang buhay ka pa. Wala nang second chance once you're dead or gone. Oh, before I forget, okay.
You see Filipinos now as Mormons, right? Black people sa Amerika. Pero noon, wala yan. Ngayon na lang year, mga 2000s, nagkaroon yan. They adopted that. Pero they were purely white people. Wala yan noon. Pero now, we have Filipinos, native Dulagnons, who are wearing that white shirt with a tie, riding their bike, and spreading their Mormon gospel. Okay. Sa Christianity, hindi family line ang nagliligtas. Who does? Si Jesus lang. Okay? Number 4, missionary service. That's what you see. That's what we all see. Almost every day. Karamihan sa kanila, especially young people, required mag-mission. Part ito ng obedience nila, system ng church nila. Sa Bible, ang paglilingkod ay bunga ng faith, hindi requirement para maligtas. Iningatan na ira practices, wala inigin tutduha Bible. At kapag may practices na wala sa Bible, pero ginagawang requirement, ibang system na yan. Di rin na itong gospel of grace. Now, why Mormonism is cultic in nature? Hindi natin sinasabing masama ang mga tao. Ang issue ay ang sistema at ang turo. Dirila Bible ang base nila. May extra books at bagong revelation sila. At kapag may dagdag o dinagdag sa Bible, nag-iiba na ang authority. Gintutod doon nila na ang Diyos ay dating tao o kitagihap, magiging Diyos din. Iba ito sa Diyos ng Bible na Diyos na magpakailanman. There's a wide gap. Hindi si Jesus ang eternal God sa turo nila. Ginagawa siyang created being lang. Kapag binago mo kung sino si Jesus, ibang gospel na yan. Gin-redefine nila ang salvation. Di nila faith ang kailangan. May works, may rituals, at may sistema. The Bible says, regalo ang salvation. Hindi ini pinagtatrabahuan or pinaghihirapan. Ito nakakatakot, kaya mag-ingat kita. They use Christian language, but different meanings. Pareho ang words. God, Jesus, Bible, salvation, pero iba ang ibig sabihin. Kaya nakakalito at delikado. Mukhang Christian, pero iba ang laman. Parang ganito lang, here is your Bible, but you also need this extra manual, and this manual explains the Bible better than the Bible itself. Bagang sugad. Warning ni Apostle Paul, Galatians 1:8, parusahan sana ng Diyos kung sino man siya nagpipreach ng gospel na iba sa pinipreach na namin sa inyo. Wala akong pakialam kung sino sa amin yun or angel man na galing sa langit. In conclusion, ininagrupo, ang Mormonism nagsimula talaga sa claim na may anghel na nagdala ng bagong gospel. Si Rhaenyra, may anghel na nagbigay ng bagong revelation. Pero klaro ang sinabi ni Paul, kapag may kahit sino, kahit angel pa ini na magturo ng ibang gospel, mali yun. Ibig sabihin, diretsong kinontra ng Bible ang ganitong pattern. Okay? So that's the general idea about Mormonism or the Church of Latter-day Saints of Jesus. Now let's move on sa favorite folks natin, Ada di Dahashade, Saksi ni Jehovah or Jehovah's Witnesses. Amo Tuntira Church. Okay? Ada ito na may highway San Rafael. Itira founder is Charles Taze Russell. Born in niya noong 1800s sa USA.
Inihi Charles Russell or Charles Taze Russell, gin-reject niya ang essential na mga tutdo ng Christianity. Okay, again, I told you, they hang out there, I think every Wednesday, amo gihap America. Amo to nira. No, when I'm working, I see them in groups, nagba-house to house ito nira. You know, they skip work para lang matrabaho nila yung obligasyon nila. And another fact is, Michael Jackson and his family were all JWs, Jehovah's Witnesses. Okay? Inihi Charles Taze Russell, diri ini natuon ha Trinity, pagiging Diyos ni Jesus, eternal hell, bodily resurrection ni Jesus. Sugad ini itiya tutdo, hindi raw Diyos si Jesus, created being lang daw si Jesus. May similarity sa Mormonism. Diba? Namatay daw si Jesus sa stake haposte, diri ha krus. Pasugad daw kamatayon ni Jesus. Diri sugad, kundi sugad. Ibig sabihin, hindi lang ito maliit na pagkakaiba. Big difference na naman. Gimbago mismo ni Carlos kung hino si Jesus o ang mga tutdo ng Christianity. At kapag binago mo si Jesus, again, iba na ang faith, iba na ang gospel. Sa Jehovah's Witnesses, ganito ang sistema nila. Number one, may danira governing body. Ang governing body ang may authority lang na mag-interpret ng Bible. Sinasabi nila na isang grupo lang sa taas ang tama ang pag-intindi ng scriptures. Ibig sabihin, sila lang ang pwedeng magpaliwanag kung ano ibig sabihin ng Bible. Hindi discourage nila, number two, ang independent Bible reading. Hindi ka pwedeng magbasa ng Bible na sa iyo lang. You know, ang mga members, diri gini-encourage mag-interpret ng Bible on their own. Kailangan laging nakabase sa watchtower materials. Itong ginahatag nila, akala mo libre yan? Yes, accept it, then they won't go away until you give something. Yeah, donation. Pero sa Christianity, ang tutdo, lahat ng believers are allowed na magbasa ng Bible. Hindi lang pastor, hindi lang leader. Every Christian can read, study, and understand Scripture with the guidance of the Holy Spirit. Now again, who is Jesus para haira? Ganito ang turo nila tungkol kay Jesus. Itinuturo nila na si Jesus ay si Angel Michael lang. Or Michael the Archangel. Ibig sabihin, angel la hi Jesus para haira. Hindi Diyos. Siring nilalang lang si Jesus. He had a beginning, may simula siya. Diriya eternal, hindi siya laging nandyan. Diretso nila di-deny na Diyos si Jesus. Para sa kanila, mas mataas ang Diyos Ama at mas mababa si Jesus. Pero again, sa Christianity, malinaw at tutdo ng Bible, Jesus is God. Okay? Hindi angel, hindi nilalang. Remember John 20:28? Sinabi ni Thomas kay Jesus, my Lord and what? My God. Very clear. Waray ginsaway ni Jesus si Thomas, tinanggap niya ang tawag ng Diyos. Sa JW, Jesus is an angel, but sa Bible, Jesus is God. Now remember this, kapag mali na kung sino si Jesus, again, mali na rin ang gospel. The Trinity. The Trinity according to Jehovah's Witness is this. Number one, si Jehovah alone is God. Para sa kanila, iisa lang ang Diyos, si Jehovah la.
At siya lang ang tunay na Diyos. Ibig sabihin, wala sa level ng Diyos si Jesus. Number 2, Jesus is a lesser being. Gintutot do nira mas mababa si Jesus, di riya equal sa Diyos Ama. So they always claim na ginagawang created being lang si Jesus. Number 3, I like this. Number 3, Holy Spirit is a force. Trust the force, Luke. Bagang Star Wars ba? Trust the force. Amo lang si Jesus, ang Holy Spirit sa kanila. He's not a person para sa kanila. Ang Holy Spirit ay parang energy or power lang, hindi isang person. Wala raw sariling isip, kalooban, or personalidad. Bible says, mali ini. Sa Bible, iisa ang Diyos, pero sa tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sa lahat sila may personalidad at kumikilos bilang Diyos. Jehovah lang ang Diyos nila. Sa Bible, Ama, Anak, at Espiritu Santo, iisang Diyos. Now remember this, kapag binago mo ang Trinity, binago mo kung sino ang Diyos. Let's go to Bible translation. Sa Jehovah's Witnesses, may sarili silang Bible na ginagamit. Ang tawag iton, New World Translation. I think I taught you this last time. New World Translation. Number 1, altered ang ilang key verses nila. Ginbag-o nila ang mga passages sa Bible para umayon ha ira doktrina. Okay? Di rin ini simple na translation differences, may theological agenda ira. Let's go back to John 1:1. Okay? Sa Bible na nakasulat, the Word was God. Okay? Pero sa New World Translation, ginawa nilang the Word was a God. Okay? Yung salitang a, gindagdag nila. Sa original Greek text, wala yang a. Okay? Dinaglag lang nila ini para maging Diyos si Jesus, para hindi maging Diyos si Jesus sa basa nila. Ibig sabihin, binago nila ang meaning ng verse para suportahan itira tutdo. Hindi lang ini translation issue, doctrinal manipulation na ini. Or in today's lingo, dagdag bawas. Parang eleksyon lang. Diba? Gindungagan ang Word of God para baguhon it meaning salvation to Jehovah's Witnesses. Bahing ini kaluwasan. Sugad daw ini tira salvation. Number 1, you have to have faith. Oo, sinasabi nilang kailangan ng faith. Pero, diri sapat lang ang faith para ira. Number 2, you need works. There you go again. Kailangan mo rin gumawa ng mga gawa para manatiling approved. Bagan, you need to prove yourself all the time. Number 3, you have to have loyalty to their organization. Bagan, sa LDS rin, ganun rin. Hindi lang kay God ang loyalty, kailangan loyal ka gihap ha ira grupo. Okay? Kung gumawas ka nga ni, bagang zero ka na rin. Number 4, field service. Ito nakikita natin dyan. May pressure na mag-report ng oras sa pangangaral. Ginagawa itong sukatan ng pagiging faithful mo. Lastly, number 5, walang assurance sa ira. Sa system nila, hindi ka sigurado kung ligtas ka na o luwas ka na. Laging, you have this question, enough na ba ang nagawa ko? Pero sa Christianity, it is very clear. Salvation is a free gift. By grace through faith, may assurance dahil kay Jesus,
hindi sa mga gawa. Kung laging may kulang pa, diri na itong grace. You are saved by Jesus, not by performance. Ira practices. Ito ira mga practices, sugad ini, mahigpit na sinusunod nila. Kahit wala namang malinaw na utos sa Bible na buhatay niya. Again, door-to-door witnessing. This becomes an obligation to them. Diri ini voluntaryo. Mandatory ini. Imagine if you're part of Jehovah's Witnesses. Kailangan this day, may trabaho, stop trabaho, gawin mo ito. You have to go out and perform this. Sa Bible, may evangelism, pero waray command na mag-door-to-door kita. Number 2, no birthdays. Killjoys naman itong hira. Super killjoys. No birthdays. Diri hira nagsiselebrate ng birthday. Kay kuno ha Bible, may duha na recorded Bible celebrations. Unang-una, Genesis 40:20, Pharaoh's birthday, may namatay. Pangalawa, Matthew 14:6-10, Herod's birthday, may namatay. Dinhi Astora, pareho na may namatay. So they concluded na birthdays are associated with evil or pride. Kaya ayaw niya mag-birthday ng celebrate ng birthday. Second reason, kay birthdays promote self-exaltation daw. Gintutud doon nila na ang birthdays daw, ang focus ini or attention ang person. It encourage pride, put too much importance on self. They believe Christians should avoid anything that exalts itself. Oneself. Third reason, they say birthdays have pagan origins. They argue that ancient birthday celebrations were linked to astrology, spiritism, and pagan customs. So they avoid birthdays completely to stay pure kuno. But you see them at parties, they eat lechon, pansit, diri ra birthday ng iba. Nakikikain sila. Important biblical clarification for discernment. The Bible never commands believers to avoid birthdays. Diri kita killjoys. The Bible never says birthdays are sinful. Just because something appears in a negative story does not mean the practice itself is forbidden. So what I took duha Bible na bawal mag-celebrate ng birthday, ginalawa lang itong rule ng tao, era la ini. Silence of Scripture does not equal prohibition. Number 3, another killjoys. No Christmas. Bawal ang Christmas sa kanila. Okay? Sinasabing lang pagan roots daw ini. Pero sa Bible, we already studied this last Christmas, walang bawal sa pag-aalala sa kapanganakan ni Jesus. Number 4, no blood transfusions. Hindi ka pwede magsalin ng dugo ng ibang tao. Okay? Isa ito sa pinakaseryosong rule ni Ra. Kahit emergency, diri hira natugot ng blood transfusion kuno. Pero sa Bible, ang utos tungkol sa dugo ay tungkol sa diri tungkol sa dugo. Ang tutduha Bible tungkol sa pagkain. Hindi sa medical treatment. Ano ito? Bawal ang dinuguan. Ayan, sa Old Testament, di ba? At suman. Diri bawal ang suman. Sarap kaya. So, why is this group cultic rin in nature? Number 1, organization replaces Christ. Sa halip na si Jesus ang sentro, ang nagiging sentro ini, itira organisasyon. Parang ang kaligtasan mo ay nakadepende sa pananatili at pagsunod ng sistema nila, hindi na kay Jesus mismo. Jesus is diminished, hindi na Diyos si Jesus
at sapat na tagapagligtas. Ginagawa nilang mababa si Jesus sa Diyos. Kaya hindi na siya enough sa salvation. And then, Scripture is altered. May mga verses na binabago nila para mag-fit haira doktrina. At kapag in-adjust ang Bible para mag-fit sa turo nila, mali na ang authority. Pag napalitan si Kristo ng system, nabawasan si Jesus at binago ang Bible, delikado yan. Red flag na yan. Baga na lahat si Jesus, department manager, pero ang CEO, ang organisasyon lang mismo. Pero Christianity, Jesus is the owner of everything. Maskin atong life. Okay? Dito natin tapusin ini kay mahaba lagi ini. So we will continue this for next time. Let's pray. Father God, thank you po sa mga tundo nyo yana. Maraming salamat po once again na nandito kami sama-sama para malaman ang inyong mga salita, mga katotohanan. At I pray, Lord, na mabuo po ito sa mga minds, sa mga puso ng mga kasama namin dito ngayon. We ask, Lord, to guide us, protect us from all these other teachings that will hinder us from knowing you fully, dear God. So we ask now, Lord, to bless and take care of us always, dear God. All this we pray in Jesus' name. Amen.